Hindi pong pamayuhan kan DTI Camarines Sur, talagang aminado na dakol pa ang kaipuhang pauswagon sa lado kan MSME sa interong probinsya. So hinanyugunta ang pagigipag-ulay ta kay Sir J. Percival Ablan, ang Provincial Director kan DTI Camarines Sur. Ini sir, sa personal mo sir na opinion, kung i-rate mo sir ang MSME digdi sir sa Kamsur, 1 to 100, paano mo siya sir i-rate? In terms of kumbaga sa pag-uswag. And ano pa sir sa hiling mo mga dapat pang i-improve digdi sa By MSME? the way, bago ko yan answeran, I forgot pala we're also working with Sandi's. It's a private entity para i-facilitate ang enrollment ng mga MSMEista sa Amazon market. Kasi in the 2 years ago, nagkaigwa na kitang enrollment of 10 MSMEs sa Camarines Sur sa Amazon, and may saro man na naging successful. Ang produkto nila itong dried taro leaves. But this year, we're introducing more sa Amazon. We will have another set of 10 na itatry ta ang lot na mas patabangan sila para mas pagdakulaan sa ilang operations. Opo, yeah. So, yun nga, going back to the question, sir, itong kasumag. Sa ano mo, sir, sa hiling mo, ano daw, sir, ang digdi kang MSME sa Kamsur? Kung i-rate mo siya 1 to 100 in terms of itong sa improvement or pag-uswag, sir. And ano sa nahihiling mo, sir, na parang kaipo pa para lalo pa siyang siguro gusto kong tawan sila a little higher than passing grade. Passing grade bagay 75 So gusto kong kibuho na 80. 80. Kasi admittedly very active man ang iba. Pero kung minsan kasi may mga projects kami like ining Amazon, medyo kung minsan haluyo ng decision making. Probably natatakot. That's why we're holding another meeting with the Sandi's together with the 10 potential Amazon enrollees. Takaring once and for all, talagang ma-push through na ining Amazon. Another ining group 2 for the Amazon market. So, sabi na lang 80. 80. Kasi nakulong pa man room for improvements. Ayan. Yun. Okay. Sir, nag-ano ka mo, sir? Nagkakandak din ka mo, sir, minsan ng itong parang seminar sa mga MSMEs, mga ganyan, mga symposium, or mga ganon? Kami kasi more of tailored fit ang training ni. Although, nagkakandak kita kaya ng mga big event like forum, like mga congress. Pero ang kadakot talaga kang event ni are really tailored fit. When I say tailored fit, identify me itong mga may commonalities na mga, kumbaga, based sa mga needs nila. Example, si Say ang nangaipuan din AI sa mga negosyo nila. So, determine mo ito and then sila ang target ni kaya ng mga MSMEs. And then, wala naman kitang determine na sa mga MSMEs na nangaipuan improvement ka mga label, ka mga packaging. I-group na naman sila and then sila ang magiging recipient ka mga katong assistance. So, with tailored fit ang mga assistance base sa need ng mga assistant clients ito yung mga MSMEs. Yun. Ay, na-mention mo kasi bago, sir, itong AI. Sir, nakatabang ining AI? Or gura siya ka-useful sa tuya po, sa DTI? Well, ang AI kasi is, yun na yan ang talagang technology na very input yan. Kasi one is, halos gabos iba tungo sa AI, sinisimbagan. Diba? Pero, gusto ma-educate sila para magamit din ng tama. At the same time, maaraman nila ang do's and don'ts sa paggamit ng AI. And then third, ang
legal and ethical aspect sa paggamit ng AI. At the same time, gusto ito bagang gamitin tama kasi too much use man is baka mawala naman itong talent mo. Yung baga kung minsan baga, pati sa pagsurat, AI na. Sa pag-gibo ka mga business plan, AI na. Habang may manarap kaya na totally, kumbaga, you can just, pwede sila maging guide, pero bako dapat sila ang magibo ng estratehiya para sa negosyo mo. They can be a good source of information. AI could guide you. AI could systematize the way you do business. Pero ultimately, dapat ikaw pa mag-gera yung on top of everything. Yeah. Kasi iba mag-gera, nothing beats the human resource. Di ba? Yung AI, gibo man lang di kang tao. So, AI will just help you. Pero it will not be the whole business. Kumbaga, it will not run the whole business. Opo. Kaya, okay. Yon, okay po. So sige sir, bago kita sir matapos sa interview na ini, siguro ano na lang sir, kung may mga nalingawan ako sir na ihapot, may gusto ka mong idagdag, sige, itao ko po sa inyo ang linya. And kung ano yung pangapulan nyo sir sa mga, syempre, sa mga tao, ano mga abangan pa po sa tuya. Sige sir, tao ko po ang linya ulit. Well, right now, nasa business one-stop shop kita. I think it will run probably sa ibang LGUs, probably until next week na lang. Kadaklan sa until next. So, ang mga punan ako sa mga negosyante na, well, let's make use of this platform para dahil kita nadidipisilan sa pag-renew ng mga permits and licenses. Igwa kaming mga nakapost sa FB page kang DTI ng mga schedule kang different LGUs when it comes to business one-stop shop. At the same time, dahil igwa lang kitang nagkapirang negosyo center sa Capsur, igwa lang kaming mga schedule na mga business name registration sa mga iba-ibang banwaan. Pero, igwaman kaming QR code na readily available through our FB page na anytime, anywhere, pwede silang magparehistro kasi ng business name. Kumbaga, do it your own na, no? Dahil nakaipuan kang DTI para lang irehistro ang negosyo nila using the online platform. Pwede na silang magparehistro kasi ng business name. So, in case na medyo nanilipisilan, kasi admittedly may mga techie man, they can always approach the nearest negosyo center para po sa pagrehistro kasi ng mga pangalan. So again, kung may mga comments, may mga suggestions, or mga concerns, they can always message us sa DTI Capsur FB page and immediately kami po ang ma-respond kayan para kung ano man ang concern, pasigbagan po tulos. So sa liwat, salamat na maray, care, and more power, and God bless Bombo Radio.